Okay, so sisimulan ko na 'to. Mag-i-install tayo ng server and client para sa operating systems natin. Ang una nating gagawin is mag-i-install muna tayo ng server. So, from our VMware, punta tayo sa File, then New Virtual Machine. Then, recommended na lang sa Next. Then ito sa Installer Disk Image file. I-browse nyo lang, hanapin nyo kung nasaan yung ISO files nyo. So, ito yung server natin. Unahin muna natin yung server. So, select lang natin. Next. Hindi na ako maglalagay ng key. Kung gusto nyo maglagay, pwede nyo ilagay. Full name, no? O yung name ng username. Okay ni Lawrence. Hindi na ako maglalagay ng password. Yes. And then dito, burin natin yung x64 underscore and then yung pangalan nyo. Location, okay na yung default. Next nyo lang. Okay na to. Next nyo lang. And then from here, click natin yung customize hardware. Then dito sa my network adapter, lagay nyo lang either bridged or LAN segment. Kasi kagawa kay LAN segment, pwede nyo i-select rito. For the purpose of the video, gawin natin is bridged. Then close lang. And then, i-finish na natin. So, pag finish nyo, doon mag-i-install na yung operating system. So, hayaan nyo lang muna siya mag-install hanggang makalagin kayo. So, ipopost ko muna to para matapos na after nito. Okay, so balik na tayo. Naka-install na yung ating operating system yun sa server. And kung titingnan natin ngayon, ito siya. So, ang una natin gagawin is, nandito na kagad dyan. Configure networking. So, click nyo lang. Then ito, lalabas na to. Right-click. Then properties. Then ito, may dalang option yung IPv6 sa IPv4. Disable nyo lang IPv6. And then, itong IPv4, click nyo lang yung properties. Then, use the following IP address. So, yung IP address natin is yung magiging default ng ating server. And then, ang ilagay na natin is 192.168.0.1. Then, click nyo lang tong subnet mask. Lalabas na siya. Then, for our DNS, kailangan same siya nung IP address mo since magsa-server tayo. So, type nyo lang rin 192.168.0.1. Then, click OK nyo lang. Then, close. Then, close lang natin to. So, ito na yun. Nakonfigure na natin yung networking. But before we move on, hindi tayo makakapag-add kagad ng mga roles kasi naka-user tayo. So, mag-log off lang kayo. And then, Control Alt Insert para sa virtual machine. Then, ditong administrator. Sasabihin niya, password must be changed. So, lalagyan natin siya ng password. Yung default na lang natin is yung OS underscore 12345. And then, confirm lang natin OS underscore 12345. And then, change password. And then, maglalagin na siya. So, ito, nandito na tayo sa administrator. Makakapag-add na tayo ng ibang roles ng mga prerequisites na kailangan ng permission ng admin. So, balik tayo rito. Scroll down lang kayo. Then, makikita nyo, customize this server, add roles. So, mag-add tayo ng role. And then, from here, next lang natin. And then, hanapin natin yung Active Directory Domain Services. Check natin. Kapag may lumabas na kailangan natin mag-add ng required features, i-add nyo lang. And then, i-next. Then, next nyo. And then, i-install. So, ito medyo matagal. Depende sa magiging performance ng PC nyo.
dun sa virtual machine rin. So, maghintay lang kayo para mag-install. This shouldn't take a while rin naman. Ayan. So, tapos na. Close lang natin. And para ma-run, pindutin nyo yung Windows logo and yung R. And then type nyo lang DC promo. And click OK. So dito, i-install na natin o i-set up na natin yung ADDS o yung Active Directory Domain Services. So, hindi na natin kailangan ng advanced mode. Next lang natin. Warning. Next lang. And then, select nyo yung create a new domain in a new forest. Next nyo. And then ito yung magiging name ng ating domain. So, lagay nyo lang applido nyo .com or .local, .org kung ano gusto nyo. Next lang natin. So, i-check lang niya, i-validate niya kung nagamit na nga ba o hindi pa. And then ito. So, dito, compatibility lang to. But, dun sa instructions natin, gagamitin natin is Server 2008 R2. So, next lang natin. And then next, kailangan natin ng DNS server. So, next lang natin. Then dito, sabihin nito wala siyang nahanap na files nung DNS natin. So, gusto niya mag-add. Sabihin, click lang natin yes. Okay na yung defaults. Next nyo. And then recovery password. Lagay lang natin yung magiging default natin na OS underscore 12345. So, yun lang yung ilalagay nyo. And then, next lang natin. And then, ito yung summary ng mga ginawa natin. Then, next nyo lang. And then, hintayin lang natin. I-click nyo na rin to para mag-auto reboot. So, hintayin lang natin sila mag-install. Hintayin natin mag-install. Ipopause ko muna to para mabilis na. Okay, so natapos na yung installation ng ating ADDS. So, again, naka-user ulit tayo. So, log off lang natin. Mag-login ulit tayo sa admin. But this time, makikita nyo iba siya. Pag nag-switch user tayo, wala na yung admin. So, lagay lang natin sa other user. And then, kailangan nating i-type yung admin, which is administrator. And then, yung password. And then, maglalagin na tayo. So, wag nyong kakalimutan na kailangan naka-admin lagi tayo. Okay, so ang next natin gagawin, since na-install na natin yung ADDS, is yung DHCP na gagamitin ng ating client. So, add role lang ulit tayo. Next, etong DHCP. Then, click the box for check. Next. Next lang. Then, ito yung ating static IP. So, next lang natin. So, makikita nyo itong preferred DNS na bago na naman siya ng 127. So, kailangan parehas to ng ating static IP. So, babaguhin lang natin siya na 192.168.0.1. Then, validate lang natin. Ayan, naglo-loop back na siya. So, pwede siya. Next lang natin. Wins is not required. And then, ito yung scope. So, ito yung scope na gagamitin ng mga clients na gagamit for the IP. So, ito yung pwede nating ipahiram. So, for the purpose nito, lagay lang natin CECP. And then, ito, kung saan tayo mag-i-start, start natin siya sa, for the purpose of ng video, start natin siya sa 5 para meron tayong gap dun sa may static IP natin. And then, ito yung ending. So, magdagdag lang tayo ng hanggang 30 siguro. So, 192 hanggang 30. And then, automatic may subnet mask. Okay. Next. And then ito, i-disable natin to kasi hindi tayo gagamit ng IPv6.
And then, since naka-administrator na tayo, okay na 'tong use current credentials. Next nyo lang and then install. So again, hintayin nyo lang siya mag-install. Depende yan din sa device nyo kung gaano katagal 'to. So tapos na siya. And then para makita natin yung status, open natin yung server manager. And then from the server manager, yung roles. So makita nyo naka-X siya. Don't be alarmed, huwag kayong kabahan na hindi siya umuubra. Kasi pag tiningnan nyo tong current o yung latest event, pag dinouble click nyo, makita nyo has determined that it is authorized to start and is now servicing clients. So umuubra na siya, wala na siyang error. Lumalabas lang kasi naka-record pa rin yung dating errors nung nag-setup tayo. So, huwag nyo nang alalahanin. So, ang next nating gagawin is mag-add na tayo ng user. But before we add an user, simulan na natin yung mapping folder muna. So, right-click lang, new folder. Then, lagay natin, pwede ng VD. Or, sabihin nyo na lang na virtual drives. Oops, virtual drives. And then, right-click, properties. And then from the sharing, check natin yung share. And then, drop-down menu, select nyo yung everyone, add nyo. And then itong permission level, gawin nyo siyang read and write. And then, i-share nyo lang, and then done. And then, next is advanced sharing. Click nyo yung share this folder, punta kayo sa permission, and then from here, i-select nyo yung full control, apply, okay, and then apply, okay. So from here, yung network path, i-select nyo to, buong path na to, and then i-copy nyo. So close natin, and then from here, our start, punta tayo sa administrative tools, and then from here, hanapin nyo yung Active Directory users and computers. So dito tayo next, open natin to, and then from our domain controllers, sorry, sa users, so ito yung magiging users natin. For the sake na rin na hindi tayo malito, pinutin natin to, right click, and then new organizational unit. And then lagay natin, sabihin natin, ano lang siya, clients. So our clients here, so ito na yun, right click nyo tong clients, new users. Dito tayo maglalagay ng user. So sabihin natin yung ating first user. So kahit ano yung lagay nyo dyan, sabihin natin, magiging user natin is ako. So, ayan. And then, logon name. Lagay ko na lang yung last name. Pwede kahit yung first name nyo yan. Password. Yung default na lang natin. Default. And, pwede nyong i-check na kapag nag-login na yung user for the first time, is kailangan nyo baguhin yung password. For the purpose na mabilisan tayo, lagay na lang natin, user cannot change password. Next, and then finish. And then, itong user, Lawrence natin yan. Right-click natin, then properties. Then from here, makikita nyo tong profile. Dito sa profile, ilagay natin connect. So, ito yung magiging mapping ng virtual drive natin. Dito nyo ilalagay yung kinapin nating network path. Then, maglagay tayo ng backslash. Then, kung ano yung pangalan ng user nyo. So, yung sa akin is Torres. So, yan, Torres. Apply. Then, okay. And then, yung magiging last natin is the redirection. So, ito yung nagiging medyo madugo na nangyari.
Kaya, so, right-click, new folder. Pangalanan nating redirections. And then, right-click ulit, properties. And then, from the properties, itong sharing, share, drop-down menu, everyone, add, permission level to read and write, share, done. And then sa advanced sharing, share this folder, permissions, full control allow, apply, okay, apply, okay. And then itong network path, i-copy uli natin, and then close. And then for our next one, punta tayo sa start, administrative tools, and then doon tayo sa group policy management. Open lang natin. And then here, drop natin tong forest, then itong domains, then itong Torres. And then from here, itong clients. So right-click lang natin, create a GPO in this domain. And then pangalanan natin siyang user redirections or sabihin na lang nating clients. Drop down, ito yung clients natin. So right-click, edit. And then from here, dito sa may user configuration, drop natin yung policies, Windows settings, and then select natin yung folder redirection. Select natin yung desktop, right-click, properties, and then itong settings, lagay nyo sa basic. And then from here, sa root path, i-paste nyo lang yung kinapi natin na redirections. And then apply, yes nyo lang, okay. And then okay na. So, pwede nyo nang i-close to. Leave the server running. But for the next part, kailangan natin mag-install ng client. So, muna tayo sa File, New Virtual Machine. Next, i-browse nyo kung nasaan yung magiging client operating system natin. In this case, yung Windows 7 natin. Open. Next, hindi na ako maglalagay ng Windows key. Then, yung full name natin, lagay ko na lang na client para hindi tayo malito. Next, yes. Then, yung sa pangalan ng virtual machine, lagay ko lang Windows 7, client. Next, okay na yung default. And again, customize hardware. Network adapter, lagay natin sa bridged. And then from here, mag-i-install na tayo. And then pag-install natin, ipopost ko na lang muna to. And then babalik tayo. Okay, so naka-install na ang ating client, which is yung Windows 7. So from here, first check natin is i-click nyo to or i-hover nyo. So makikita nyo, nakakonect na siya sa ating domain. Yung akin ngayon is torres.com. So now I know nakakonect siya. And pag tinignan natin yung adapter settings ng local area connection natin, makikita nyo, obtain an IP address automatically. So nag-obtain siya ng IP address sa ating DHCP. And, so pwede nating lagay Windows logo R, CMD, then lalagyan nating IP config para makita natin kung anong IP address siya ng connect. So makikita nyo nakakonect siya sa 192.168.0.5 which is yung simula nung ating IP address na nilagay natin sa may scope. And to see kung umubra talaga siya, pwede nating i-ping yung server. Alam naman natin yung IP address, so lagyan natin ping 192.168.0.1. Then makita nyo nagre-reply siya, meron siyang bytes, meron siyang time. So gumagana siya. So exit na tayo. Our next step naman is click start. Then itong computer, right click,
properties. Then dito sa change settings, dalayan, may lalabas dito. Click nyo yung change. Then from here, member of domain. Yung domain na nilagay nyo is yung domain na nilagay natin sa server. So for mine is torres.com. Select OK. And then enter the name and password of an account. So hinahanap nga yung magiging merong permission dun sa may domain natin. So lagay lang natin add administrator. Then yung password, yung default natin. Then okay. And then maglo-loading lang siya. Which is, nagtatry siyang kumonek sa ating domain. So nagpop up siya, welcome to torres.com domain. So nag-connect na siya. And then it also wants to restart. So close nyo lang to. And then restart now. So yung ating system ngayon is magre-restart para mag-configure siya na maging client ng ating server. So hintayin na lang muna natin siya. Okay, so ito na. So press Control Alt Insert. And from here, huwag kayong magla-login. Switch user and then other user. Makikita nyo, log on to Torres. So, yung lalagin natin is yung kinreate nating user kanina. So, yung akin is yung Torres na nilalagay kong log on. And then, yung password nun, which is yung default lang. And then, enter. So, makita nyo maglalagin na siya. Ito yung ginawa nating user sa server, naglalagin na siya sa ating client. So, hintayin lang natin. And, nakalagin na tayo. So, ang next natin gagawin is, hindi pa tayo tapos. Windows logo plus R. And then, tatype nyo to, gp update space /force. So, from here, since meron tayong ginawa sa may group policy, dun sa may ating redirection, kailangan nating i-update yung user natin para gumana yon. And then, press OK. So, now it is updating policy. Hintayin nyo lang muna ng kaunti. And then, nakalagay rito, okay to log off. Sabihin nyo lang why. And then, enter. So, magla-log off uli siya para mag-configure. So, again, Control-Alt-Insert. And then, since ito na yon, password na lang kulang. So, enter your password. And then, enter. And we're back again. So, ito na yon. So, to test out kung gumagana siya, check natin yung File Explorer. Then, expand nyo tong computer. Makikita nyo, ito na yung ating virtual drive. Yung Torres. So, first, try natin maglagay ng item rito. So, lagyan natin mapping test. And then, check natin yung server. In theory, o yung sa configuration natin, kailangan may laman tong virtual drive. So, makikita nyo may Torres na. And then, mapping test. So, yan. Naka-configure na yung dalawa. Nakikita ko na yung files. So, next is yung redirection. For our redirection naman, so from here, yung desktop ang naka-redirect natin. So, new, text, and then lagyan natin redirect text. And then, and it should be, makikita rin natin siya sa server. So, balik tayo sa server. Buksan natin yung redirections. Ayan. Torres, desktop. And, pag ito lumabas, wala kang permission. Continue mo.
and then you have to gain access. So, security tab, continue, and then administrators. Apply. Okay nyo lang to. Okay. Okay. Close, and then try nyo ulit buksan. And then continue. So, ayan. Nakikita natin ulit yung nandito. So, close lang natin. So, yun na yun. Nagawa na natin yung user, yung client, yung mapping, yung redirection. Kulang na lang natin is remote desktop. So, balik tayo sa client. And then from here, doon tayo sa may network connection. Meron pa tayong configure na isa pa. So, open network sharing and center. Change advanced sharing settings. So, turn on to. Turn on nyo to. Scroll down. Turn on sharing so anyone with access. Then, save changes nyo lang. Mag-as uli siya nung administrator natin. So, lagyan nyo lang uli yung administrator, pati yung password. Alright, and then, balik tayo sa server. For our server naman, ganun lang rin. Right-click nyo to, network settings, advanced sharing. So, ito on. Naka-on na rin to. So, okay na yan. Save changes. And then, balik tayo sa client. Next natin gagawin is start yung computer, right-click, properties, and then ito, remote settings dito sa may kaliwa. So, need uli natin ang permission sa administrator. Type natin administrator, then yung password. And from here, ilalagay natin, allow connections from computers running any version of remote desktop. Click apply, okay. Then back. And then, doon naman tayo sa server. So, same thing, start. Computer, properties, remote settings, and allow nito. Apply, okay. Next, ang kailangan natin ngayon is yung IP address ng ating Windows 7. So, same here, pwede natin gawin yung i-run yung CMD. Then again, yung IP config. So, ito yung IP address ng ating client. 192.168.0.5. So, balik tayo dito sa Windows. Start. Administrative tools. Hindi ako sure kung nandito. Kung wala, type na lang natin remote. Then ito, remote desktop connection. And then itong computer, type natin yung IP address ng ating client, 192.168.0.5. Then connect. Makita nyo kailangan natin ng password. So, password. And then medyo matagal to. So, from here, magagamit natin yung user from the server side para ma-configure natin or do something or i-log out natin yung client natin. So, if ever na merong gumagalaw or naiwanang nakabukas, pwede nyong i-remote desktop. So, from here, sinasabi lang niyang hindi trusted yung certificate. Alam naman natin kung sino gumagamit. So, yes natin. And then, hintayin nyo lang. Medyo matagal talaga yan. Okay, so yan, log on message. Another user is currently logged on. If you continue, this user has to disconnect. So if yes natin, and then please wait for to respond. So putin natin yung client side. Makikita nyo. Wants to connect to the machine, click OK to disconnect your session. Otherwise, kapag hindi mo to ginalaw ng 30 seconds, mag-automatic. So, i-okay na lang natin. So yan, nag-log off na siya.
'Pag tinignan niyo yung server side, nag-login na siya. So, ito yung Windows 7 client natin at naka-remote desktop tayo ngayon sa server natin. So, nako-control natin 'yan and then yun na yun. Yun na yung ating remote desktop. So, tapos na tayo. Okay.